Kahit sobrang mahal na ng ating mga produktong petrolyo ngayon, marami pa rin akong nakikitang mga kababayan natin na naghahanap ng mga mapagbabakasyonan nila. Tulad na lang ng pools, ilog at beach, at ang iba naman ay pumupunta sa bundok at nagkakamping. Para man lang kahit papano hindi natin maramdaman ang epekto ng crisis na bumabalot sa atin ngayon. Kaya naman sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isa sa may pinakamagandang isla, sandbar at beach na napupuntahan namin. Para naman kahit papano ma-divert ang isip natin sa mga magagandang bagay na na-experience natin. Kahit malaki-laki ang magastos natin sa pagpunta dito, pero sulit naman kung makita nyo at na-experience ang pagpunta sa mga isla at sandbar na nakakapaloob sa bayan na ito. Sabi nga nila, huwag mong isipin ang gastos dahil ang mga memory, ang saya, ang mga experience na nangyari sa buhay mo ay wala yung kapalit na halaga. Kaya ngayon, bibisitahin natin ang Patnanungan Island. Okay mga boy, welcome back dito sa ating panibagong video. So panibagong lugar na naman ang ating bibisitahin ngayon. At ngayong araw, marami kami mga boy, itong grupo ko na assorted riders. So nagmula pa kami ngayon sa Canlubang, Laguna mga boy. At dito kami nag-stop over sa 7-Eleven dito sa Pami mga boy. At ang biyahe namin ngayon ay papunta kami ng Real Port. So madaling araw na ngayon, alauna ng madaling araw mga bay, at expected namin na makarating sa Real Port ay mga alas 3 or alas 4 ng madaling araw mga bay para makahabol kami sa unang trip papunta ng Patnanungan Island mga bay. 7 motor kami ngayon mga bay at ako lang ang walang angkas. So walang tulugan talaga ngayon mga bay. At plano namin sa bangka na lang kami matulog dahil ang sabi sa amin ay 4 na oras ang biyahe papunta ng Patnanungan Island magmula sa Real, Quezon. Mula dito sa Pami mga bay, ang ating dadaanan ngayon ay mga bundok na mga bay at ang daan dito ay pakurba-kurba kaya doble ingat tayo ngayon mga bay. Bukod pa dyan mga bay, sobrang dilim dito, walang ilaw mga bay kaya doble ingat talaga tayo at susunod lang tayo sa ating grupo mga bay. Kung hindi naman ninyo kabisado ang daan dito mga bay, pwede naman kayong gumamit ng Google Map para malaman ninyo ang daan mula dito sa Pami papunta ng Real Port area mga bay, yung pier nila doon. At ilang oras lang mga bay ay dumating na nga kami dito sa pier ng Real mga bay. Pagdating namin dito mga bay, wala namang problema sa pagparking ng aming motor mga bay dahil marami naman silang slot at sinasalubong kaagad kami sa mga parking boy dito mga bay. Kaya lang, ang bawat araw sa aming pagparking dito ay 100 pesos. So baling 3 araw kami mga bay, kaya siningil kami ng tig 300 pesos bawat isa sa amin. Excited kami ngayon mga bay at masaya dahil itong Patnanungan mga bay ay matagal na naming pinagplanuhan at sa wakas natupad na. At ito nga isang kasama namin ay nang inggit pa. Yung mga hindi sumama, mamatay kayo sa inggit. Ang pamasahe sa bangka dito mga bay ay 600 pesos bawat isa at may terminal fee sila dito na 10 piso bawat isa rin. At pagkatapos naming magbayad niyan mga bay ay pinasakay na kami sa bangka papunta ng Patnanungan Island mga bay. Malaki ang bangka nila dito mga bay, siguro estimated ko mga 90 katao ang sakay nito. At mayroon pang mga motor na karga mga bay. Kaya yung motor nyo kung gusto nyong itawid sa Patnanungan Island ay pwedeng pwede yan dito mga bay.
Lumipas ang 4 na oras at dumating na kami dito sa pier ng Patnanungan Island. So umalis kami doon sa Real ay alas 6 ng umaga at dumating kami dito alas 10 ng umaga. Okay guys, nandito na kami sa Polillo, sa Patnanungan Port. Yan po ang Patnanungan Port. Oh. Ito po yung sinakyan namin. 4 na oras mula doon sa Real ang biyahe namin. So ganito yung port nila, napakalinaw na tubig oh. Talaga naman, napakalinis. Yun po ang Patnanungan Island. Okay. Ang ganda ng port nila dito oh. At dito mga boy, para sa mga turista, ang bawat isa ay magbayad ng 150 pesos para sa kanilang ecotourism mga boy. At pagkatapos naming magbayad yan mga boy, ay dito nga bumalik kami dito sa pier para makapag-picture-picture at masulit namin ang pagpunta namin sa isla na ito. Itong Patnanungan Island mga bay ay sakop ito sa Polillo Group of Island mga bay. Yan ang lagi nating naririnig, di ba mga bay? Pero ayon sa mga lokal dito, itong Patnanungan Island ay isa talaga itong bayan. Hindi ito sakop ng Polillo mga bay, bukod ito mga bay. So, ang nakakasakop naman na probinsya nito mga bay ay Quezon Province mga bay. At matapos kami makapag-picture-picture mga bay, tumuloy na kami sa transit house na aming kinuha dito. Okay guys, ito yung pinaka-sentro ng Patnanungan. At mga ilang minuto lang mula sa pier ay dumating na kami dito sa transit house na aming nakuha dito sa Patnanungan. Okay guys, ito yung nakuha naming transit house. Pasukin natin, titingnan natin ito kung gaano kaganda. Dito makikita natin may langka dito, may rambutan. Tapos yan, ito yung sa loob. Pasukin natin itong loob na ito. Naka-tiles. May 2 kwarto, 3 pala to doon sa loob. Tapos akyatin natin ito. So ito yung itaas. Amoy pintura pa. Pero napakaganda ng ano nila. Oh. Wow. Ano pang lagayan ng ano dito. So, ito po ang nakuha namin dito sa Patnanungan. Tapos may ano pa sila dito. May tawag na balcony. Ayun. Ito po ang nakukuha naming transit house dito sa Patnanungan. Mura lang ito, right guys. At dahil maganda yung nakuha naming transit house at may 2 aircon pa, nagyabang naman itong kasama namin. Hello! Hi! So hot! Hindi na kami sa Patnanungan. Patimunan. Patnamongan pala. Patnanungan, Polillo Island. Kada kibot pera, pero hindi naman lugi. Oh. Hindi siya lugi. Naka-aircon kami. Dalawa pa. Ay, ano na. 8,000 nga lang, 8,000. Oh, 8,000 yun. Kailangan maningil ulit. Nangingit ka pa, naka-aircon ka. Ipopos na Kuya Ronnie, ganda ng aking payo. At dito mga boy, dahil wala pa kaming mga agahan, naghahanap muna kami ng mabibilhan ng bigas at ulam na isda mga boy.
Kaya kung kayo ay pumupunta dito at wala kayong baon, huwag kayong mag-alala dahil marami kayong mabibilhan dito tulad ng bigas, isda at iba pa mga bahay. namin dito, tsaka Okay na yan, maya-maya. Oh, manok. Manok. Pag na-isda yan, maya-maya. Maya-maya. Ay, tinuro ng babae na ano, yung mga bigyan ng mga gulay. Bukas may mabilang pa rin dito. pag dumating po yung galing, meron po. Meron. 388 po isa. Oh, sige. Yung isa. Yung isang. Oh. Magkano lahat yan? 700 na lang po. 719 po eh. Matapos kami makapagtanghalian at makapagpahinga, ito nga at dinalaw na namin itong beach ng Patnanungan. Bantay siya, bantay. Okay guys, nandito kami ngayon sa Patnanungan Beach. So itong beach na ito, itong inaano namin, pinupuntahan namin guys, ano ito, public beach ito guys, walang bayad dito. So 1 to sawa yung pagliligo nyo dito. Pero makikita nyo yung beach dito guys, napakaganda ng buhangin nila. Ipakita ko yung buhangin nila guys. Oh. Napakaganda, napakapino ng buhangin. Parang pulbo sa ganda yung yung buhangin nila dito. Napakapino. Tapos ipakita ko naman sa inyo itong dagat nila dito, kung gaano kalinaw yung dagat nila dito. Oh. Dahil public ito, hindi siya nalinisan Dahil public siya, hindi siya nalinisan, pero napakaganda ng dito, ng beach. Yan. Oh, napakalinaw ng tubig. Kita niyo yung tubig, napakalinaw. Pwede ka magtakbo-takbo dito kahit nakapaalang. Oh, yan yung kasama ko yan. Di ba? Masayang masaya oh. Meron pa nakatuwad ba yo? Oh. So, napa. Ha? Mahirap. Malalim. Kaya nga malalim eh. So mapalad kami at kami nakapunta dito na hindi pa ito bayad. Pero yung ibang portion ng beach ito, mayroon nang na may bayad na 30 pesos yung entrance. Pero itong pinasukan namin ay public ito. Walang bayad, 1 to sawa yung pagliligo ninyo at ang tubig dito ay napakalinaw. Tingnan nyo. Diba? So maraming naliligo ngayon. Dahil ngayon ay anong oras na, mag alas 5 na ng hapon, palubog na yung araw. So, yun po ang beach resort ng beach dito sa Patnanungan. Yung dito, talaga naman napakaganda ng buhangin. Kay Piolo Pascual. Aba, talaga naman. Nakaw na yan, nakaw na halik. Bukas na ako. Wala akong short na iba. Isa lang yung short ko. Oh, may ilog pa dito guys, oh. Oh, tingnan yung ilog dito. Pati ilog, napakaganda ng buhangin.
Grabing init guys, grabing ano. Palubog na yung araw guys. Yan, palubog na yung araw natin. Kung makikita ninyo dyan mga bay, masayang masaya yung mga kasama ko habang naliligo mga bay. At ako dyan mga bay, pinanood ko lang sila habang masayang masayang nagtampisaw sa malinaw at magandang beach dito sa Patnanungan mga bay. So itong napasokan namin mga bay ay public pa ito, wala itong bayad mga bay, pero sulit naman kahit public ito mga bay dahil ang beach na ito mga bay ay mayroong maganda at malapulbong buhangin mga bay. Tulad ng inyong nakikita mga bay, napakalinaw ng dagat dito mga bay, hindi talaga siya nalabo. At kahit magtakbo-takbo ka na nakayapak ay hindi talaga masakit sa paa. Dahil ang buhangin dito mga bay ay napakapino mga bay. Ang sabi ng mga nakatira dito mga bay, kung nagagandahan na kami dito sa aming napuntahan mga bay, ay mas maganda pa doon sa pinakadulo nitong beach mga bay. At mula dito ay pwede namin yung lakarin papunta doon. Pero may entrance na doon na 30 pesos mga bay. Pero ang ganda naman daw doon ay sulit at mas maganda pa dito sa aming napuntahan. Pero hindi na kami pumunta doon mga bay dahil bastante na kami sa ganda na aming nakikita dito mga bay. At kinabukasan, ito na yung pangalawang araw namin at plano namin mag-island hopping kami ngayon. So, pupunta kami uli doon sa beach sa pinuntahan namin kahapon at doon kami maghintay sa aming sundo para makapunta kami sa mga island dito. May bubong yun na yun. Walang bubong, hindi yun. Patay tayo. Walang bubong. Okay guys, nandito kami ngayon. Dito sa ano, so naghihintay kami ngayon ng aming sundo. Dahil tatawid tayo sa isang isla, no? Ayun pala sundo natin, oh. Saan? Yun. Yung maliit na yan. Yung malaking malaki. Yung pala yata doon, alis pa lang yata. Ayun, ito pala, oh. Tingnan nyo yung dagat dito guys. So, napakalinaw ng dagat dito. Ngayon, naghihintay lang kami sa aming sundo dahil mag-island hopping kami. Oh, sus. Pangalawang araw na namin ito guys, dito. Pangalawang araw na namin dito ngayon. Tapos sa pangalawang araw namin mag-island hopping kami. So naghihintay kami ngayon dito sa aming sundo. Pero pansamantala na hindi pa sila dumating, magano muna tayo dito. Mamasyal-masyal muna tayo dito sa napakaganda nilang beach. Yan oh. Talaga naman napakaganda ng beach nila dito. So sulit ang punta namin dito guys. Mga ilang saglit lang ang aming paghihintay dito at dumating na nga itong aming sundo. Guys, ito na yung sundo namin para sa island hopping namin. Ang mangyari ngayon dahil wala daw silang nakuhang malaking bangka, dalawang bangka ang binigay sa amin. Yung isa kumakarga ng 5 katao, ang isa naman ay kumakarga ng 8 katao. Kaya yung mga babae, 5 sila, doon sila sa isa at dito naman kaming 8. Itong bangka na ito. Boss, kaya 8 dyan, boss? Kaya 8? Kaya dyan, kaya? Wala po tayong lining dyan. Lining din po. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik yan at sumakay na ako sa bangka. Nahirapan pa ko sa kalisod umakyat oh. At dito naman dahil sayad yung bangka namin, tinutulak pa ito ng mga kasama ko papunta sa ilalim mga bay.
At makikita nyo rin ang mga bata dito na walang kasawa-sawang magtampisaw sa dagat dito mga bahay. Guys! Excited ako guys! Ganito yung namin experience namin dito sa Patnanungan. Oh. At ang una naming puntahan dito mga bay ay ang Minasawa Island. At itong Minasawa Island mga bay, sinasabi nila na ito daw ay sanctuary ng mga ibon mga bay. At sanctuary din ito ng mga waluwalo mga bay, yung ahas mga bay na tinatawag natin na waluwalo. Siguro may 20 minutes ang aming biyahe mula doon sa Patnanungan Beach papunta dito sa Minasawa Island mga bay. At ang dagat dito mga bay, nakikita ninyo yan, napakaganda, na green mga bay. Oh. Napakalinaw ng dagat, yan ay malalim pa yan mga bay, hindi yan mababaw. Pero kung makikita ninyo yan, ang dagat na yan, napakalinaw talaga mga bay. Ito na yung pinaka-island mga bay at dumaong na kami dito. Una naming ginawa dito mga bay ay hinanap namin yung mga kasama naming mga babae. Okay guys, nandito na kami sa isang isla. Ito yung una naming destination. Aba, talaga naman. Saan kaya sila? Ito yung una naming destination guys. So, ang ganda dito guys. Oh. Ano pangalan ng isla na ito? Ano pangalan ng isla na ito? Isla Puting Bato? Ang daming na pupunta dito. Ha? Oo nga no. May solar din sila dito. Maglagbo po wala dito. Nahanap po sila ng kasama namin eh. Pwede po kayo magpalagpo. Isa-isa? Dito mga bay, habang naglakad-lakad kami at hinanap namin yung mga kasama naming babae, ay may tumawag sa amin para kami ay makapaglagbok muna mga bay bago kami mag-ikot-ikot sa isla na ito mga bay. Dito kinukuha ang mga informasyon namin tulad ng pangalan namin at kung saan kami nakatira at kung saan kami galing. Dito pwedeng pasyalan doon? Meron ba? Hanggang saan lang kami? Diyan sa batuhan na yan. Hindi na pwede lumampas doon. Dito naman sinabihan na kami kung bakit may mga bawal. Halimbawa, bawal pumasok sa mga puno ng kahoy na yan dito sa loob ng isla mga bay. Pero yung pag-ikot-ikot mga bay sa gilid ng isla ay hindi naman nila pinagbawal. Pinagbawal ang pagpasok sa isla na yan mga bay dahil ito daw ay bird sanctuary at tahanan ito ng mga ahas mga bay na tinatawag nilang walu-walu. At dito mga bay, habang hinahanap namin yung mga kasama namin na babae, hindi namin sila nakikita at ang sabi sa amin ay dumiritso na daw doon sa Cabalo Sandbar mga bay. Pero kami ay iniikot muna namin itong buong isla na ito mga bay dahil maiikot mo lang itong isla na ito sa loob lang ng mga ilang minuto mga bay. Ito naman yung mga kasama ko sa pag-iikot. Yan o. Bibong-bibo eh o.
Sa pag-iikot, tandaan nyo dito lang kayo sa gilid ng isla. Huwag na huwag kayong pumasok dyan sa kakahuyan dahil mabulabog ninyo ang mga ibon dyan at ang mga ahas na tinatawag na walo-walo. Baka kayo ay makagat at 8 araw lang kayo mabuhay dito sa mundong ibabaw. Sa aming pag-iikot mga bay, nadaanan namin itong rock formation dito. At itong rock formation dito mga bay, mag-ingat lang kayo dahil marami itong nakadikit na sisi. Kung tawagin sa Tagalog ay talaba. Sa porsyon naman ng isla na ito, madadaanan niyo itong kahoy na ito, yung mga nakabalarang kahoy. Yan tulad niya no. Hindi nyo talaga maiwasan yan dahil nasa gilid talaga yan ng dagat. At sa porsyon naman na ito ang pinakamahirap na madaanan dahil madadaanan ninyo itong mga bato na ito. At mahirap itong daanan dahil tatalon-talon ka dito at medyo matulis yung mga bato dito. Pag makalampas kayo sa mga bato na ito, pagdating nyo dito makikita ninyo itong signboard na ito. Tingnan natin yung babala nila. Laruhin natin yung babala nila dito guys. Dahil ang sabi sa akin kanina, ito daw ay bird sanctuary. Bawal magpatuloy sa lugar na ito. Mabubulabog ang mga ibon at ahas na nakatira dito. So yan, maraming ahas pala dyan. Yun yung sinasabi sa amin kanina doon sa may entrance. Bago kayo makarating dito. Pero hindi na kami papasok dyan sa loob. Siyempre, papasok ka pa ba dyan? Ang ano dyan oh, ang sukal. Dito na lang kami sa gilid-gilid. Oh, di ba? Yan. Okay? Matapos nga naming maikot itong Minasawa Island ay hindi na kami nagtagal dito at bumiyahe na kami papunta sa Caballo Sandbar dahil doon naghihintay ang aming mga kasama. Wala dito yung mga kasama namin kaya kami iiskirda na dito. Alis na kami dito. Pupuntahan daw namin yung mga kasama namin. So hindi ko alam kung anong plano ng mga kasama namin. Kung ito ba ay babalik dito o talagang dito. Doon na lang kami. So ito ang unang pinuntahan namin kaso nga lang hindi kami nagkasundo ng unang bangka na sinakyan ng mga kasama namin at nahiwalay sila. Kaya ngayon kami pupuntahan namin sila doon kung saan sila pumunta. Yan. Aba. Yo. Kagaling ng mga timunira. Ay, ibig sabihin yung Burdeos. Ito sakop ng Burdeos at sakop ng Patnanungan. Pinagagawan kaya pala yung mga taga saan taga Patnanungan yan. Nagpapalista. Taga Burdeos pala yun. Ang pinag-usapan nila ngayon dito ba ay kung kanino sakop ang Minasawa Island. Kasi ang sabi sa bangkero namin ay pinag-agawan daw itong Minasawa Island ng Burdeos, bayan ng Burdeos at bayan ng Patnanungan. Kaya merong kaninang nagpalagbok sa amin doon. Yung mga tao na yon ay galing ng bayan ng Burdeos. Sakop daw ng ano to, Burdeos. Burdeos? Ano mong Burdeos? Yung Bayan din. bayan din?
Oo. Pinag-agawa ng Bordeos at saka Patnanungan. Anong pangalan ng isla na ito? Sakop na ng Bordeos. Sakop nga ng Bordeos, pero posible naman walang pangalan ng isla na ito. Misawa ba yun? Misawa? Misawa? Parang nandun kalagay. Tapos ano? At dito mga bay, parating na kami sa Cabalo Sandbar. Sakop pa rin ito ng Bordeos mga bay. Mga 15 minutes lang ang aming biyahe mula doon sa Minasawa Island at dumating na kami dito sa Cabalo Sandbar. Kung makikita nyo ang tubig dito, napakalinaw mga bay. Ang sarap maligo siguro dito mga bay. Kaya maya maligo ako dito mga bay para hindi naman masayang ang aming pagpunta dito. Ito na tayo. Lapat na pati. Lapat na. At ito na nga mga bay, bumaba na kami dito sa bangka mga bay. At dito mga bay, wala man lang tayong makikita ang punong kahoy dito mga bay. Sobrang init mga bay. Naglagitin ang kainit. Sobra. At ilarawan ko rin sa inyo, ang buhangin dito mga bay ay halong sisir. Yun ang mga buhangin dito mga bay, pero sobrang puti ng buhangin dito mga bay. No? At ito naman ang kabuuan ng sandbar na ito mga bay. Napakaganda mga bay. No? Ang ano nga lang dito mga bay, wala ka talagang masisilungan bukod sa dala-dala mong mga tent. Nakita ko na sila. Ayun, sa dulo. Wow! Nakita sila artista. Pag pupunta nga pala kayo dito sa sandbar na ito, siguraduhin ninyong makapagbaon kayo dahil walang nagtitinda dito. Di tulad sa ibang sandbar na napupuntahan ko ay mayroong mga nagbabangka na nagtitinda. Pero dito wala akong napansin na nagtitinda. Dito mga bay, hinahanap na namin yung mga kasama namin kung nasaan na. Pero madali lang namin itong makita dahil maliit lang itong sandbar na ito. At hindi nga nagtagal mga bay sa aming pag-iikot dito, nahanap na namin kaagad ang aming mga kasama. Yan po ang aming mga kasama mga bay. Huwag ka mag-alala, nakita ka rin agad yan. Ayun o. Ate Dasko. Nakaligo na kami doon. Uuwi na lang kami. At dahil sa linaw at ganda ng tubig nila dito mga bay, hindi ko talaga mapigilan sarili ko at ako yung mapalublob na sa tubig. Dahil na rin siguro sa sobrang init ng araw ngayon, kaya ako yung napalublob na dito mga bay. At ganito naman kalinaw yung tubig dito mga bay. Kung makikita ninyo mga bay, hindi talaga manalabo ang tubig dito mga bay. Napakalinaw talaga mga bay. No? So mga bay, dito ko natatapusin ang ating video. Hanggang sa muli nating pagkikita at sana'y na-enjoy ko kayo sa ating mumunting video.